Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 941, pagpunta sa Tianqi. Gaya ng inaasahan, walang makakahanap kay Lin Feng dahil nasa karamihan pa rin siya. Paano nila siya mahahanap sa kanyang bagong pagkakakilanlan? Tungkol naman sa Snow Zone Cultivator, kahit nakatakas siya, walang makakahabol sa kanya. Sa sandaling iyon, si King Dragon, Mia Ching, Duan Mo at ang iba pa ay nasa langit at tumitingin sa paligid. Malayo-layo na ang nakikita nila. Lahat, mangyaring tumahimik at makinig sa akin. Sabi ni Haring Dragon. Narinig siya ng lahat mula sa malayo. Tumingin si King Dragon sa mga tao at nagpatuloy, nakita ninyong lahat kung gaano kasama ang mga tao ni Tianqi. Sinira nila ang ating dakilang pagpupulong ng sekta at pinatay ang napakarami nating malalakas na cultivator. Hindi namin alam kung anong uri ng mga kayamanan ang nakuha ni Lin Feng, ngunit nakakagulat, nakakuha siya ng ilang kamanghamanghang kapangyarihan. Kung hindi natin sisirain ang Tianqi at papatayin si Lin Feng, si Ganyu na alam natin na ito ay tiyak na mapapahamak. Malinaw na narinig ng lahat. Napakalakas ng boses niya na masakit sa tenga ng mga tao. Gayunpaman, naalala ng mga tao ang isang pangungusap sa partikular, hindi nila alam kung anong mahalagang bagay ang nakuha ni Lin Feng. Karamihan sa mga tao ay maaari lamang hulaan. Gayunpaman, kung nagawa ni Lin Feng na maging ibang tao at gumawa ng isang napakalakas na spell sa entablado, malamang na nakakuha siya ng ilang hindi kapani-paniwalang mga item. Kung hindi, paano niya napatay ang 3 Zone Cultivators sa Zuyu? Ganon din sa nangyari kanina lang. At saka, hindi natin kailangang pumili ng pinuno para sa dakilang pulong ng sekta, pwede tayong 6 na pumunta sa Tianqi at sirain sila ng sama-sama. Sabi ni Haring Dragon. Desidido silang pumunta sa Tianqi at patayin ang mga tao ni Tianqi. Hindi na sila makapaghintay pa. Lahat sila ay nawalan ng masyadong maraming tao. Kinailangan nilang pumunta. Sumunod na lang kayo sa akin kung gusto niyong sirain ang Tianqi. Kung hindi, umalis na lang kayo. Kung ang Tianqi ay may mga kayamanan, ang mga sumama lang ang makikinabang sa kanila. Huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa sa mga taksil. Sabi ni Haring Dragon. Sa mundo ng paglilinang, walang awa. Kung gusto nilang maging makapangyarihan, kailangan nilang maging malakas. Maraming tao ang natukso. Matagal nang umiral ang Tianqi, malamang na mayroon silang mga hindi kapani-paniwalang kayamanan tulad ng mga kasanayan at diskarte. Ngayon, tayo na, destinasyon ng Tianqi. Sabi ni Haring Dragon. Tumanggo ang 6 na malalakas na cultivator at sinundan sila ng mga miyembro ng kanilang grupo. Isang buong hukbo na puno ng malalakas na cultivator ang lumilipad sa kalangitan. Nangyayari ito. Makikipagdigma sila laban kay Tianqi. Ang mga taong iyon ay, hindi bababasa, nasira hanggang sa Tianqi layer, ang mga Zuan level cultivator ay walang magawa. Patayin natin sila. Patayin natin sila, patayin natin. Sigaw ni Haring Dragon at agad, maraming tao ang inulit ang sinabi niya. Parang isang war chant. Ang kanilang mga enerhiya ay gumawa ng malalakas na tunog at sila ay parang dragon sa langit. Mayroong daan-daang mga sekta na magkasama, isang napakaraming malalakas na cultivator. Nakakabilib ang eksena. Napahamak si Tianqi. Napakaraming tao ang nagtutulungan upang sirain ang Tianqi. Tiningnan ni Lin Feng ang mga sektang iyon at mukhang malungkot. Napakaraming tao ang pupunta sa Tianqi para sirain sila. Hindi maaring labanan ni Tianqi silang lahat. Pagsisisihan mo, isip ni Lin Feng. Matalim ang tingin niya. Balang araw, maaabot niya ang mga ulap at pagsisisihan silang lahat. Ang mga alagad ng imperial na paglilinang, si Prinsipe Tianlin at ang iba pa. Hindi pa umalis sina Yu Xiao at Hao Qinglin, nagpa siya silang manatili doon. Bakit hindi mo pa iniwan si Ganyu? Tanong ni Yu Xiao kay Hao Qinglin. Hindi niya maintindihan kung bakit pumunta si Hao Qinglin kay Ganyu. Hindi siya naniniwala na magkakilala sina Lin Feng at Hao Qinglin. Kalimutan mo na ako, ikaw naman. Sabi ni Hao Qinglin na may mataas na antas. Hindi na kailangang banggitin na si Yu Xiao ay natatakot kay Hao Qinglin. Hindi pa ako tapos dito, kaya hindi pa ako aalis. Sabi ni Yu Xiao kay Hao Qinglin. Si Hao Qinglin ang tanging taong pinagod ni Yu Xiao. Interesado ako sa dakilang pulong ng sekta, gusto kong makita kung paano nila haharapin ang lahat. Sabi ni Hao Qinglin na walang pakialam. Nanatiling tahimik si Yu Xiao. Hindi niya gustong masaktan si Hao Qinglin. Hindi ako dito sa tabi mo, sorry. Sabi ni Yu Xiao habang sinusundan ang karamihan. Umaasa siyang hindi siya susundan ni Hao Qinglin. Ang lahat ay gumagalaw ng napakabilis patungo sa Tianqi Empire. Sa sandaling iyon, nalampasan ni Lin Feng ang mga tao gamit ang kanyang dakilang rock. Napakaraming tao kaya hindi sila maaaring maging kasing bilis ng isang mahusay na rock. Pagkalipas ng ilang araw, si Lin Feng ay napaliligiran ng mga bundok ng nyebe. Hindi hahayaan ni Lin Feng na dumihan ng mga taong iyon ng gayong banal na lugar. Sa pagdating ni Lin Feng, nakita niya ang maraming malalakas na cultivator sa pasukan. Naka-cross-legged sila sa snow. Nababalot sila ng nyebe kaya hindi sila makikita ng mga ordinaryong cultivator. 7 tao ang nakaupo sa mga bundok, ang mga pinuno ng 7 taluktok. Lin Feng. Lin Feng, Lin Feng. Maraming tao ang nagmulat ng kanilang mga mata at nagkaroon ng kakaibang ekspresyon ng mukha.
Ang 7 pinuno ay nagmulat din ng kanilang mga mata at tumingin kay Lin Fang. Little Fang, bumalik ka, sabi ng Snow Zone Cultivator na tumanggo kay Lin Fang. Nakapunta na siya sa dakilang sect meeting kasama si Lin Fang at nakita niya kung gaano kitakot si Lin Fang. Balang araw, magiging napakalakas ni Lin Fang. Baka maghari pa siya kay Ganyu. Guro, sabi ni Lin Fang. Paumanhin, kasalanan ko ang lahat. Napakaraming kaaway ni Tian Chi dahil sa akin. Hanggat napagtanto mo ito at inamin mo, ayos lang. Sabi ni Tian Shuzi na may malamig na ngiti. Mga kapatid, makinig kayo sa akin, dapat natin siyang ibigay gaya ng sinabi. Kung tatanggihan natin si Lin Fang, hindi na tayo malalagay sa panganib, bukod pa doon, magagamit pa rin natin ang kanyang mga kayamanan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 942, nakakatakot na deployment spell. Manahimik ka, Tian Shuzi. Nakalimutan mo na ba ang social status ni Lin Fang? Kung muli mong ipahiya si Tian Zuan, huwag mong sisihin ang pagiging walang awa. Malamig na sabi ng Snow Zone Cultivator. Hindi na niya itinatago ang kanyang cultivation level kaya talagang natakot si Tian Shuzi. Ang Snow Zone Cultivator ay pumunta sa Shengang at pinatay ang Zone Cultivator. Narinig ng mga tao sa Tian Chi ang balita. Nagulat sila nang malaman nila na napakalakas niya, kahit na hindi pa nila lubos na nalalaman. Si Mr. Tian Ji lang ang nakakaalam kung gaano kalakas si Mr. Bai. Huwag mong isipin na natatakot ako sa iyo, sabi ni Tian Shuzi. Pinagbabantaan siya ng Snow Zone Cultivator. Hindi ko sinabi na ikaw iyon, ngunit kung patuloy mong ipahiya si Tian Zuan, nangangahulugan ito na pinapahiya mo si Tian Chi na magbibigay daan sa akin na atakihin ka. Sabi ng Snow Zone Cultivator na walang pakialam. Hinatak ni Tian Shuzi ang mahabang mukha at sinabi sa mga tao, mga kapatid, ano ang inyong mga opinyon? Nakapikit silang lahat na para bang hindi nila siya nakita. Siya ay galit na galit, ngunit lahat sila ay nagustuhan ni Lin Fang. Lahat sila ay nagsasanay sa paglilinang ngayon upang protektahan si Lin Fang. Mula ngayon, itigil mo na yung pagsasalita mo. Kailangan nating protektahan ang ating mga disipulo dahil lahat tayo ay isang pamilya. Galit na sabi ni Mr. Tianji. Tapos, pumikit ulit siya. Yumuko si Lin Fang sa harap ng matanda at sabing, magiging ligtas si Tianji. Pagkatapos, nagpatuloy siya patungo sa kailaliman ng Tianji. Lin Fang. Lin Fang. Sa lupa, sinisigaw ng mga tao ang pangalan ni Lin Fang. Nakita ni Lin Fang sina Tang Yuyu at Jun Moshi at ang iba pa. Nakapasok sila sa layer ng Tianchi at natuwa si Lin Fang na makita iyon. Pwede tayong uminom mamaya, nakangiting sabi ni Lin Fang. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagtakbo. Hinihintay namin ang mga kalaban at magtatago siya sa loob. Sabi ni Tian Shuzi, ngunit ang talagang ikinainis niya ay hindi siya pinapansin ng lahat. Nanatiling nakapikit ang mga mata ng lahat. Kalmado silang nagsasanay sa paglilinang. Ilang sandali pa, dumating si Lin Fang sa tuktok ng bundok ng Tianzuan. Pinalabas ni Lin Fang si Qiyong Chi mula sa tore. Andy, ikaw lang ang maaasahan ko ngayon. Seryosong sabi ni Lin Fang. Kailangan mo na naman ako ng spell. Isa ka talagang tanga, gusto mong mapagod ako palagi. Sabi ni Qiyong Chi. Andy, tinulungan kitang makuha ang Void Fire, kailangan mo akong tulungan. Pinag-uusapan mo na naman yan na para bang hindi ka nakinabang dito. Inis na sabi ni Qiyong Chi. Sige, hindi ko nasasabihin yan. Sa hinaharap, lalo pa kitang tutulungan. Sabi ni Lin Fang. Tumingin sa kanya si Qiyong Chi at sinabi. Sige, bigyan mo ako ng mas maraming abstruse crystal. Kailangan ko ng marami sa kanila na magsagawa ng mga spells na ito, maniwala sa akin. Huwag mag-alala tungkol sa mga malabo na kristal, wala tayong pagpipilian. Sabi ni Lin Fang habang ibinibigay niya ang kanyang singsing kay Qiyong Chi. Nagulat si Qiyong Chi, ilang mga abstruse na kristal ang mayroon si Lin Fang. Siya ay medyo mayaman para sa isang cultivator ng layer ng Tianchi. Swerte mo tinutulungan kita. Gagawin ko ang spell ng sabay-sabay, gagawin kong holy cultivation zone ng lugar na ito. Pagmamalaki ni Qiyong Chi, gamaan ang pakiramdam at nagpapasalamat si Lin Fang. Sige, bilisin mo, sabi ni Lin Fang. Kinabahan siya. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Sabi ni Qiyong Chi sa mapanghamak na paraan. Kahit na ipinagmamalaki ni Qiyong Chi, ginawa rin niya ang mga bagay ng maayos. Mabilis niyang sinimulan ang pagtatago ng mga malabo na kristal at pagukit ng mga marka sa lahat ng dako na may matinding bilis. Kahit na mayroon lamang siyang lakas ng layer ng Tianchi, madali niyang magagamit ang lakas ng earth at langit. Kung nagawa niyang maging kasing lakas ng dati bilang isang emperador, makakapagbigay siya ng napakalaking deployment spells nang hindi kinakailangan gumuhit ng mga marka ng paunti-unti. Dahil nakalusot siya sa layer ng Tianchi, mas mabilis na siya kaysa dati. Galit na galit siyang tumakbo sa paligid ni Tianzuan na gumuhit ng mga marka. Si Lin Fang ay nasa tuktok ng bundok na nararamdaman ang mga nakatagong enerhiya. Ito ay halos bilang kung ang abstruse crystal ay naging invisible. Sige, punta tayo sa ibang lugar. Sabi ni Qiyong Chi. Tumanggo si Lin Fang at dinala niya si Qiyong Chi sa banal na lugar ng Tianchi, Tianji. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga tao mula sa Tianchi ay dumating sa pasukan ng Tianchi.
Pagkatapos ng lahat, ang mga tao ay darating upang labanan sila. Napakabilis ng ginagawa ni Kyung-chi. Siya ay naghahasik ng mga malabo na kristal sa lahat ng dako at kasabay nito ay gumuhit ng mga mahiwagang marka. Ang bundok ng Tianji ay napuno ng lakas ng pagsabog. Ang susunod ay si Tian Quan at ang huli ay si Tian Shu. Ang 7 bundok na iyon ay mahusay na gumagana sa spell. Ang Tian Shu ay hindi isang masamang lugar. Sayang naman na gusto mong mabago sila. Sabi ni Kyung-chi habang iginuhit ang mga marka sa Tian Shu. Hindi sumagot si Lin Feng. Kinasusuklaman siya ni Tian Shuzi. Paulit-ulit niyang sinasabi na gusto niyang mapatalsik si Lin Feng at dapat ay kinuha ni Tian Chi ang kanyang mga kayamanan. Kung ninakaw ni Tian Chi ang mga kayamanan ni Lin Feng, mapapahamak siya. Paano papayagan ni Lin Feng sina Tian Shuzi at Tian Shu sa pangkalahatan na makinabang sa digmaan? Tapos ka na ba? Tanong ni Lin Feng. Hindi, mayroon pa ring huling hakbang at ito ang pinakamahalaga. Sabi ni Kyung-chi sa solemna at seryosong paraan. Bilisan mo, Emperador, sabi ni Lin Feng. Siyempre, hindi naman mahirap ang mga markang iyon. Maghintay ka lang ng ilang minuto. Pagmamalaki ni Kyung-chi. Lumipat si Kyung-chi patungo sa gitna ng 7 bundok. Hindi siya sinundan ni Lin Feng. Mahirap ang huling hakbang kaya ayaw siyang abalahin ni Lin Feng. Nagtagal si Kyung-chi para matapos. Lubhang nag-aalala si Lin Feng, ngunit nang siya ay nababalot ng pag-aalala, nakaramdam siya ng hindi kapani-paniwalang enerhiyang sumasabog. Ang mga marka ay pinagsama at biglang napuno ng kapangyarihan. Nagawa mong tapusin. Nakangiting sabi ni Lin Feng. Hindi nabigo si Kyung-chi. Sa sandaling iyon, ang mga tao ni Tian Chi na nasa paligid ng imperyo ay tumingin sa direksyon na iyon ng may pagkamangha. Anong malakas na chi? Ano ang nangyayari? Ang mga pinuno ay natulala. Ano ang isang hindi kapani-paniwalang lakas? Ano ang nangyayari? Nakita lang nila si Lin Feng na pumasok. Siya ba ang may gawa noon? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 943, mahirap na panahon para kay Tian Shuzi. Kumislap ang silhouette ni Lin Feng nang dumating siya sa gitna ng 7 snowy peak. Si Kyung-chi ay humihinga ng mabigat, siya ay pagod. Gaya ng sinabi ni Kyung-chi, ang mga naturang deployment spell ay mahirap gawin para sa isang Tian level beast. Ayos ka lang ba? Tanong ni Lin Feng. Simple lang naman ang deployment spells, syempre okay lang ako. Kung mayroon akong parehong antas ng paglilinang gaya ng dati, maaari ko itong i-cast sa loob ng ilang segundo. Pagmamalaki ni Kyung-chi, si Lin Feng ay tila nag-aalala sa wala, nakakapagtaka kung may nangyari kay Kyung-chi. Sige, ililibrara na kita. Hindi na kailangang ilantad ka, kung hindi, lahat ay magsisimulang manghula ng mga bagay-bagay. Sabi ni Lin Feng. Tumanggo si Kyung-chi. Sa katunayan, kung alam ng isang tao na ang isang sinaunang hayop ay maaaring mag-deploy ng mga spell, hulaan nila na ginamit niya ang body capture technique at ito ay kukuha ng mga atensyon ng malalakas na cultivator. Inalis ni Lin Feng si Kyung-chi at tumakbo pabalik sa pasukan ng Tianchi. Ngayong naisagawa na ang deployment spell, magiging mahirap ang pag-atake sa Tianchi. Ang 7 pinuno ng Tianchi ay tumingin kay Lin Feng. Little Feng, ano ang nangyayari? Tanong ng Snow Zone Cultivator. Naramdaman din niya ang pasabog na chi na namuo sa Tianchi. Guro, sabi ni Lin Feng na tumanggo sa Snow Zone Cultivator. Pagkatapos ay tumingin siya sa lahat at sinabi, mga guro, maaari ninyong ibalik ang lahat sa mga taluktok ng nyebe. Walang mangyayari sa Tianchi ngayon. Nagulat ang karamihan. Kumikislap ang mga mata ng Snow Zone Cultivator na parang may naintindihan. Naalala niya ang mga mahiwagang marka sa Zuyu at sa entablado sa dakilang pulong ng sekta. Pero wala siyang may tanong ngayon. Gaano kabastusan? Kung babalik tayo sa Snowy Peak, sa tingin mo kaya mong talunin ang lahat ng taong iyon ng mag-isa? Huwag kalimutan na ang lahat ng mga taong iyon ay darating para sa iyo. Kung may mangyari kay Tianchi, ikaw ang unang sisisihin. Malamig na sabi ni Tian Shuzi. Sinulyapan siya ni Lin Feng ng may habag. Tumiti siya ng malamig. Malapit na siyang umiyak. Tian Shuzi, kung gusto mong manatili dito at protektahan si Tianchi dito, wala akong pakialam. Sabi ni Lin Feng na may magandang ngiti. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga pinuno at sinabi, mga guro, naglagay ako ng ilang mahahalagang bagay saan man sa kabundukan. Ang mga item na iyon ay naglalaman ng mga deployment spell. Walang taong nasa tamang pag-iisip ang papasok sa Tianchi ngayon. Makakabalik kayong lahat sa mga Snowy Peak dahil protektado ang Tianchi. Ang mga tao ay nag-usisa, si Lin Feng ay parang kumpiyansa. Naiintindihan na ngayon na ang chi na iyon ay umuusbong mula sa mga bundok. Sige, sabi ni Mr. Tianji na tumanggo. Tumayo siya at sinabi sa mga tao, bumalik kayo sa inyong mga Snowy Peak. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang sariling mga tao. Mga tao ni Tianji, sumunod sa akin, babalik tayo sa Tianji Mountain. Tumanggo siya kay Lin Feng at umalis. Tumayo din ang Snow Zone Cultivator at nagsabi, mga taong Tianzuan, sundan din ako, babalik tayo sa Tianzuan. Ibinalik din ng pinuno ng Tian Quan ang kanyang mga tao sa kanyang Snowy Peak. Mabilis, nawala ang lahat maliban kay Tian Shuzi. Nakatitig siya kay Lin Feng na may kasamang pagpatay. Kung ayaw mong umalis, hindi kita mapipilit.
Walang pakialam na sabi ni Linfang, at pagkatapos ay umalis din siya papuntang Tianzuan. Hinatak ni Tian Shuzi ang mahabang mukha at sa wakas ay tumayo. Ibinalik din niya ang kanyang mga tao sa kanyang Snowy Peak. Bumalik ang lahat sa kanilang mga Snowy Peak at naramdaman ng malakas na chi na nagmumula sa mga bundok. Nang maramdaman nila ito, nagulat sila nang malaman nila na ito ay mapanlin lang na chi. Paano ginawa iyon ni Linfang? Sa dami ng abstruse na chi, ang kanilang mga Snowy Peak ay naging mga banal na lugar ng paglilinang. Linfang, ito ay isang hindi kapani-paniwalang regalo. Sabi ni Mr. Tianji mula sa napakalayo. Umalangaw ang kanyang boses sa lahat ng dako sa kabundukan. Ang manyab na mga taluktok ng Tianchi ay naging mga banal na lugar ng paglilinang. Si Linfang ay hindi gumamit ng anumang ordinaryong bagay para gawin iyon. Haha, talaga. Linfang, ilang taon na lang bago maging pinuno ng Ganyu si Tianchi. Sabi ng isa pang boses na nagmumula sa isa pang Snowy Peak. Ngayon na ang Tianquan ay naging isang banal na lugar ng paglilinang, hahayaan ko na lamang ang mga taong tunay na naniniwala sa ating mga pilosopiya na magsanay ng paglilinang dito. Sa ganoong paraan maiiwasan ko ang mga traidor. Sabi ng boses na nagmumula kay Tianquan. Si Linfang ay isang tunay na mananampalataya. Nag-aambag siya sa pagpapalakas ng Tianchi. Nangangako kaming palaging protektahan si Linfang para kay Tianchi. Kami ay lubos na nagpapasalamat at wala kaming paraan para makapagpasalamat ng sapat kay Linfang. Sa Tianzuan, ang Snow Zone Cultivator, ang Fire Zone Cultivator at ang Sword Zone Cultivator ay nasa tabi ni Linfang at nakangiti sa maliwanag na paraan. Ipinagmamalaki nila ang kanilang alagad. Sige, sapat na ang mga papuri. Ang abstruse chi na iyon ay naglalaman ng explosive energy. Linfang, sabihin sa amin kung paano mo ginawa ang spell na iyon. Sabi ni Mr. Tianji. Sa kanilang cultivation level, naramdaman nila kung ano ang kaya ng spell. Hindi nagsinungaling si Linfang sa kanila, sa loob ng Ganyu, wala nang makakaatake sa Tianchi. Maraming tao ang humihinga ng malalim sa Tianchi, napakasaya nila. Masaya ang lahat. Mas lalong sumama ang ekspresyon ng mukha ni Tian Shuzi. Hindi rin ganoon kasaya ang mga disipulo ni Tianshu. Mula sa sinabi ng lahat, tila nag-ambag si Linfang sa paggawa ng lahat ng Snowy Peak na maging mga banal na lugar ng paglilinang, ngunit bukod sa isang malakas na deployment spell, walang bagay para sa kanila. Tila si Linfang ay hindi nag-alok kay Tianshu ng parehong mga benepisyo tulad ng iba pang mga Snowy Peak. Iyon ay normal bagaman. Alam ng lahat na hindi gusto ng mga tao ni Tianshu si Linfang. Sa tuwing pinag-uusapan ni Tian Shuzi ang tungkol kay Linfang, ito ay para sabihin na dapat nilang paalisin siya at nakawin ang kanyang mga kayamanan. Paano niya maibibigay ang anumang mahalagang bagay kay Tianshu? Ang lahat ng iba pang mga Snowy Peak ay nakatanggap ng isang bagay bukod sa kanila. Ang Tianshu ay magiging pinakamahinang Snowy Peak ng Tianchi ngayon. Si Tian Shuzi ay hindi nakaimik at galit na galit. Walang ibinigay sa kanya si Linfang, kailangan ba niyang nakawin ito sa kanila noon? Sa kasamaang palad hindi, lahat ay nagustuhan si Linfang sa Tianchi, kung may ginawa siya sa kanya, siya ay ituring na isang taksir. Linfang, ano ang nakuha mo sa misteryosong mundo? Nanliit ang mga mata ni Tian Shuzi habang nakatingin sa malayo. Mukha siyang matako at inggit. Alam niya na si Linfang ay hindi nag-spell na iyon. Kaya lang niyang pamahalaan ang isang bagay na ganoon sa isang bagay. Sa parehong sandali sa Ganyu, ang anim na maimpluwensyang grupo ay dumating sa Tianchi Empire at sila ay tumatakbo patungo sa Tianchi. Ang mga tao sa mga lambak ay nag-aalala. Sino ang malalakas na cultivator? Sisirain nila ang Tianchi. Ang mga mamamayan ng Tianchi Empire ay mukhang desperado, talagang mahal nila ang kanilang imperyo. Ang ginawa lang nila ay para sa kanilang imperyo. Tianchi ang kanilang relihiyon. Patayin sila. Maraming mamamayan ng Tianchi ang tumatakbo patungo sa lungsod. Inatake sila ni Mia Qing at nagpakawalan ng mga abstruse energies. Ang mga taong iyon sa lupa ay itinaas ang kanilang mga ulo at namutla ng nakamamatay. Mukha silang desperado. Boom boom boom. Isang nakakatakot na enerhiya ang bumagsak sa lupa at lumitaw ang isang bunganga. Ang lahat ng mga tao sa lupa ay pinatay. Malamig na umungol si Mia Qing na parabang nakapatay lang siya ng ilang insekto sa kanyang bahay. Siya ay walang awa. Hindi kailangang maiinip, Mia Qing. Ang mga tao ni Tianchi ay nasa kanilang lungsod, maaari mo silang patayin sa lalong madaling panahon at kapag ginawa mo ito ay magiging isang bloodbath. Walang pakialam na sabi ni Haring Dragon. Lahat sila ay may malupit na ngiti sa kanilang mga mukha. Napahamak si Tianchi. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 944, naghahanap ng scapegoat. Umuulan ng nyebe sa Tianchi. Mukha itong kalmado at payapa. Sa pasukan ng Tianchi, maraming malalakas na cultivator. May pagpatay sa kanilang mga mata at mukhang mga mangangaso. Nakarating na rin sila sa wakas. Naglakbay sila mula Asoka hanggang Tianchi. Mukha silang naiinip na sirain ang Tianchi. Bukod dito, lahat ng kayamanan ng Tianchi ay magiging kanila. Pagkatapos sirain ang Tianchi, papatayin nila si Linfang. Nasaan man siya, mahahanap nila siya. Ang mga tao ba ni Tianchi ay naging mga pagong na nagtatago sa kanilang mga kabibi. Mapanuksong sabi ng patriarch ng Xiaoyao sect.
Nakakatawa ka, baka tumakas lang sila dahil sa takot. Walang pakialam na sabi ni Haring Dragon. Tumawa ng malupit ang karamihan. Tara na, sirain natin ang Tianqi. Naiinip na sabi ni Miyachi. Nawasak si Shengang. Ngayon, gusto niyang maghayganti. Nagkatinginan ng iba at walang pakialam na ngumiti. Bakit hindi mo sinabi sa amin na pupunta ka? Sabi ng boses na napakalayo. Nagulat ang lahat habang nakatingin sa malayo. Ang boses ay nagmula sa 7 pinakamataas na Snowy Peak. Gaya ng inaasahan, nagtipon sila sa kanilang 7 pangunahing Snowy Peak, ngunit wala itong silbi. Naisip ng karamihan. Ang 7 Snowy Peak ay magiging isang larangan ng digmaan. Dahil alam mo nang darating kami, hindi na namin kailangang sabihin sa iyo ang anuman. Malakas na sabi ni King Dragon habang nakatingin kay Mr. Tianji sa abot tanaw. Noong winasak mo si Shengang, hindi mo naisip na balang araw ay masisira rin ang Tianqi. Sabi ni Mia Qing na may pagpatay sa kanyang mga mata. Sa tingin ko dapat kong sirain muli si Shengang. Mahinahon at walang pakialam na sabi ni Mr. Tianji. Tiningnan ni Duan mo ang mga tao sa 7 Snowy Peak. Siya ay naiinip na patayin ang mga ito. Hinahangaan kita sa pananatiling kalmado sa araw ng iyong paghuhukom. Sa tingin ko, kapag alam ng mga tao na mamamatay na sila at kapag may oras silang pag-isipan ito, mas madali para sa kanila na tanggapin ito. Kaya naman nanatili sila. Naghihintay na lang silang patayin. Sabi ng patriarch ng Xiaoyao sect. Si Tianqi, isang maimpluwensyang grupo sa Ganyu, ay ganap na malilipol ngayon. Mananatili itong mahalagang petsa sa ating kasaysayan. Sabi ng patriarch ng Necropolis sect. Pagkatapos ay idinagdag niya. Sinira ni Linfang ang dakilang pulong ng sekta, saan siya nagtatago ngayon. Talaga, nasaan si Linfang? Maraming tao ang nagtataka kung nasaan si Fang. Mas maganda kung nandoon siya dahil hindi na nila kailangan pang tugisin. Gusto nilang sirain ang Tianqi higit sa lahat dahil kay Linfang, o mas tiyak dahil si Linfang ay malamang na may ilang hindi kapani-pani walang kayamanan. Lahat kayo miss na ako. Sabi ng isang boses mula sa malayo. Laming-galing sila sa paligid at nakita nila ang isang gwapong binata sa kalangitan sa itaas ng Snowy Peak. Linfang. Napatingin sa kanya ang karamihan ng may malupit na ngiti. Si Linfang ay nasa Tianqi. Kahanga-hanga. Napakaraming malalakas na cultivator, hinding-hindi makakatakas si Linfang. Linfang. Sabi ng isang boses sa sandaling iyon. Si Prinsipe Tianlin iyon. Pagkatapos ay malamig niyang idinagdag. Ikaw ba yan? Kilala lang ni Prinsipe Tianlin ang binata na may dilaw na mukha. Imperial na cultivation disciple. Sabi ni Linfang na nakangiting nanunuya. Huwag mo akong tignan ng ganyan. Sabi ko naman sa'yo, kung ka-level mo ako, papatayin kita na parang baboy. Ang pagtawag sa iyo na isang henyo ay isang kahihiyan at isang kahihiyan sa mga tunay na henyo. Nagtataka talaga ako kung paanong ang isang basurang tulad mo ay kumikilos ng labis. Ikaw pala. Sabi ni Prinsipe Tianlin habang nakapikit ang mga mata. Si Linfang lang ang magpapahiya sa kanya ng ganoon. Mga salitang walang laman. Sabi ng patriarch ng Xiaoyao sect. Matandang aso, tumatahol ka pa. Ang basurang iyon ay nangangailangan ng iyong suporta, gaano kalungkot. Mapanuksong sabi ni Linfang na may malaking ngiti. Shengang, ang East Sea Dragon Palace, ang Xiaoyao sect. Ang dakila at makapangyarihang mga grupo ni Ganyu. Haha, kitawa-tawa. Dumating ka sa Zuyu at big time kang nabigo. Marami sa iyong malalakas na cultivator ang namatay noon, at ngayon gusto mong sirain ang Tianqi. Halika, nandito ako at naghihintay. Sabi ni Linfang habang nakaturo sa mga taong iyon. Ngayon, kayong mga basura at kayong mga matandang aso ay mamamatay. Papatayin ko kayong lahat. Isang katawa-tawang cultivator ng Tianqi layer ang nagpahiya sa kanila, kaya syempre galit sila. Hindi ko alam na gusto mo nang mamatay ng ganoon kabilis. Kakailanganin lang namin ng ilang segundo para patayin ka, mapanuksong sabi ng patriarch ng Xiaoyao sect. Matandang aso, ang alam mo lang tumahol. Nandito pa rin ako naghihintay. Halika at patayin mo ako pagkatapos. Sabi ni Linfang na nakakaakit. Ang patriarch ng Xiaoyao sect ay naglabas ng nakakatakot na dami ng chi at pinakipot ito. Gusto niyang pahirapan si Linfang at dahan-dahan itong patayin. Kakaiba yung mga Snowy Peak na yan, he's trying to provoke you. Hindi mo ba nakikita? Sabi ni Yu Xiao sa sandaling iyon. Nagulat ang patriarch ng Xiaoyao sect. Kakaiba. Sa katunayan, pinupukaw sila ni Linfang. Inilabas niya ang kanyang makajos na kamalayan at siniyasat ang 7 Snowy Peak. Sa katunayan, mayroon silang kakaiba. Akala nila ay madaling sirain ang Tianqi sa dami ng malalakas na cultivator na dinala nila. Hindi nila akalain na ang 7 Snowy Peak ay mapupuno ng mga abstruse energies. Nagkatinginan ng malalakas na cultivator. Ang pagsira sa Tianqi ay hindi magiging madali ngayon. Tumingin si Linfang kay Yu Xiao. Sinubukan siyang patayin ni Yu Xiao, sa kabutihang palad ay nakialam si Hao Qinglin. Ngayon, sinisira ni Yu Xiao ang plano ni Linfang. Ang patriarch ng Xiaoyao sect ay lumingon at tumingin sa mga tao. Sino ang huhuli kay Linfang? Biro ba yun? Si Linfang ay nasa gitna ng 7 Snowy Peak ngayon. Kahit na siya ay napakalayo mula sa lahat ng mga Snowy Peak, para sa malalakas na cultivator, ito ay hindi isang malaking distansya.
Walang sino man ang gustong kumuha ng ganoong mga panganib ng mag-isa. Ano? Huwag kalimutan ang ating kasunduan. Dahil nanatili ka sa dakilang pulong ng sekta, nangangahulugan ito na handa kayong tumulong. Dapat kang sumunod sa utos, kung hindi ay papatayin ka namin. Malamig na sabi ng patriarch ng Xiaoyao sect. Ang ilang mga tao ay nagsisisi, sampay na kasunduan. Sino ang papayag na pumunta at kumilos bilang kanyang kumpay? Patriarch, may 4 na snowy peak sa paligid ni Linfang, sa harap niya, at sa kanyang kaliwa. Kung atakihin natin siya ng direkta, mamamatay tayo. Masyadong mahirap. Mahinahong sabi ng isang tao. Maraming tao ang nagsimulang magsalita ng sabay-sabay. Pinahahalagahan ni Tianqi si Linfang, hindi nila hahayaang mamatay siya ng ganoon kadali. Ang patriarch ng Xiaoyao sect ay malamig na umungol at tumingin kay Tianzuan. Okay, hindi natin kailangang hulihin si Linfang. Pumunta na lang tayo sa pinakamalapit na peak. Mauna ka muna, okay. Lahat sila ay mukhang nabalisa muli, ngunit ano ang magagawa nila? Magagalit ang patriarch ng Xiaoyao sect kung hindi sila makikinig. Patriarch, mangyaring sundan kami ng maigi. Dapat sabay tayong umatake. Kapag tapos na tayo sa unang peak, magkakaroon tayo ng access sa lahat ng iba pa. Huwag kang mag-alala, paprotektahan kita. Sabi ng patriarch ng Xiaoyao sect na walang pakialam. Gusto niyang makita kung delikado o hindi ang abstruse energy sa Snowy Peak. Ang walang kapantay na martial god, Unyugto. Kabanata 945, mga bituin ng pagkasira. Ang grupo ng mga tao ay sumunod sa utos ng patriarch at lumipat patungo kay Tianzuan na may malungkot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Paminsan-minsan, lumingon sila para tingnan kung sumusunod ang lahat. Sa kabutihang palad, nakinig ang lahat sa patriarch ng Xiaoyao sect. Sabay silang gumagalaw patungo kay Tianzuan. Alam nila na ang mga snowy peak na iyon ay napakalaki at mahirap sirain. Napakabilis, nakarating sila malapit sa Tianzuan. Tumingin sila sa tuktok at nakita nila ang maraming tao na naglilinang sa tuktok. May nagsabi, ito na ang huling araw ni Tianqi. Hindi na kailangang lumaban. Napatingin sa kanila ang mga tao ni Tianzuan ngunit walang sinabi. Tumiti lang sila nang walang pakialam. Ang huling araw ni Tianqi. Kadalasan, ang mga tao ay namamatay dahil sila ay masyadong sakam at dahil sila ay nag-overestimate sa kanilang sariling mga kakayahan. Bibigyan kita ng isang payo, umalis ka na. Kung aatake kayo, mamamatay kayong lahat. Malamig na sabi ng Snow Zone Cultivator. Marami sa mga taong iyon ay malakas ngunit sapat ba sila? Nanaginip lang sila. Sila ay sakam kaya pumunta sila sa Tianqi na may pag-asang magnakaw ng mga kayamanan. Wala kaming pakialam sa payo mo. Ang Tianqi ay mawawasak sa daan o iba pa. Galit na sabi ng isang tao. Pagkatapos ay nagsimula silang magpakawala ng isang malakas na chi. Magaling. Sabi ng Snow Zone Cultivator habang umaangat sa langit at naglalabas ng ice energies sa labas ng Tianzuan. Ang kapaligiran sa paligid ng Tianzuan ay tila nagyelo. Dahil gusto mong salakayin si Tianqi, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Tianqi, mag-freeze ka. Sabi ng Snow Zone Cultivator. Nagpakawala siya ng mga abstruse energies at pinalamig ang buong pulutong. Slash. Isang nakakatakot na espada na si Chi ang lumabas. Ang Sword Zone Cultivator ay umaatake din. Mamatay. Sabi ng Sword Zone Cultivator na may matalas na boses. Isang walang katapusang bilang ng mga ilaw ng espada ang lumitaw at pinutol ang mga estatwa ng yelo. 2 Zone Cultivator ang sumalakay at ang buong grupo ay namatay. Tumigil sa paggalaw ang mga nasa likod ng grupong iyon. Ngayon lang nila napagtanto kung gaano kalakas si Tianqi. Mayroon silang hindi kapanipaniwalang mga cultivator ng Zone kaya ang mga cultivator sa antas ng Tian ay walang pagkakataon. Tanging ang mga Zone cultivator na kasama nila ang maaaring makipaglaban. Galit na galit ang patriarch ng Xiaoyao sect. Nagpadala siya ng mga tao kay Tianzuan upang tingnan kung ito ay mapanganib ngunit nabigo siya, ang mga taong iyon ay namatay bago dumating. Kinailangan niyang magpadala ng mga cultivator ng Zone upang subukan ng tubig na tila. Hindi na kami makapaghintay. Kung gusto nating sirain ang Tianqi, kailangan nating magkapit-bisig at mag-atake ng buo. Magkalapit muna tayo tapos sabay tayong umatake. Ang Snowy Peak na iyon ay dapat na madaling masakop. Sabi ng patriarch ng Xiaoyao sect. Nagsimulang gumalaw ang lahat. Ang patriarch ng Xiaoyao sect ay napapaligiran din ng ilang Zone cultivator na may iba't ibang antas. Sa pagkakataong ito, hindi kakayanin ni Tianzuan ang kanilang pag-atake. Ang patriarch ng Xiaoyao sect ay huminto mga 1 kilometro ang layo mula kay Tianzuan nang maramdaman niya ang nakakatakot na chi sa loob ng bundok. 100 tao ang nasa panig ng patriarch, lahat sila ay naglabas din ng nakakatakot na enerhiya. Kumbinsido ako na kaya nating sirain ang Tianqi. Sabi ng patriarch ng Xiaoyao sect. Ang lahat ay naglabas ng mga enerhiya ng sabay-sabay, dapat itong gumana sa oras na ito. Bumangon. Sigaw ni Linfang sa sandaling iyon. Isang nakakasilaw na liwanag na sinag ang nagmula kay Tianqi at naglalaman ito ng mga abstruse na enerhiya. Tumitaw ito mula sa lahat ng Snowy Peak, kabilang ang Tianshu, ngunit hindi kasama ang Tianzuan. Kumunat ang noo ng mga tao. Anong ginagawa nila? Ano ang nangyayari?
Biglang bumalot kay Tianqi ang mga kakaibang enerhiya. Ayan. Sa sandaling iyon, may nakakita na ang anim na light beam ay nagsanib sa isang punto, kung nasaan si Linfang. Hindi na makita ng mga kalaban dahil masyadong nakakasilaw ang mga ilaw. Slash, slash. Ang mga tao ay tumitig sa lakas na nagiging isang nakasisilaw na bituin. Nakakatakot ang lakas. Isa ba itong group spell na ginawa ng lahat ng malalakas na cultivator ng Tianqi? Biz. Ang nakakasilaw na mga ilaw ay nagpapaliwanag kay Tianzuan. Ang Sword Zone Cultivator ay tumalon sa hangin at ang kanyang espada ay nagpapaliwanag din sa kapaligiran. Ang mga taluktok ng nyebe ay napakalayo sa isa't isa, ngunit sa sandaling iyon, tila sila ay konektado. Bumalik. Bilisan mo at bumalik ka. Galit na sigaw ng mga tao. Ang patriarch ng Xiaoyao sect ang unang tumakas habang lumipad siya pabalik gamit ang kanyang Xiaoyao agility technique. Mamatay. Galit na sigaw ng Snow Zone Cultivator. Ang enerhiya ng espada ay nagpapaliwanag sa buong kapaligiran. Walang espada, ilaw lang, mala razor blade na ilaw. Ang espadang iyon ay naglalaman ng lakas ng 7 Snowy Peak. Slash, slash. Maraming tao sa langit ang hindi nakaiwas sa pag-atake at namatay. Ang malalakas na cultivator ng 6 na Snowy Peak ay nagkapit-bisig at ipinahiram ang kanilang lakas sa Sword Zone Cultivator. Iyon ay isang nakakatakot na pag-atake. Ang mga kalaban ay namangha. Panay ang titig nila sa mga ilaw na kumukuha ng buhay ng kanilang mga kaibigan. Pagkatapos noon, ang Snow Zone Cultivator ay nagpatuloy sa pag-akit ng enerhiya kay Tianzuan. Ang mga enerhiya ng 7 taluktok ay nag-condense. Kasabay nito, kay Tianquan, ang mga nakakatakot na enerhiya ay lumitaw. Nakakasilaw din sila at naging bituin. Sa pagkakataong ito, ginamit ni Mr. Tianji ang kanyang espada na naging 1,000 ilaw. Ang mga kalaban ay mukhang takot na takot. Slash, slash. Sinisira ng mga bituin ang lahat. Si Haring Dragon, si Miaching at ang iba pa ay namutla. Anong uri ng mga spell ang ginamit nila? Hindi. Maraming tao ang nagsisigawan. Ang kanilang mga kaibigan ay namamatay at sila ay walang kapangyarihan. Wala silang magawa.